Magandang umaga. Ano-ano ang dapat nating malaman tungkol sa real property tax? Ano nga ba ang real property tax o amilyar? Ang real property tax o amilyar ay buwis na ipinapataw sa mga pag-aaring, gusali, lupain o makinarya na dapat bayaran sa gobyerno taon-taon. Ang pagbabayad ng RPT ay isang napakamahalagang obligasyon ng mga real estate property owners. Ano ang basihan ng pag-compute ng real property tax? Ang ating computation ay 1% para sa ating basic tax at 1% naman para sa ating special education fund tax. Ang basihan nito ay ang assessed value na idinideklara ng Municipal Assessor's Office. Halimbawa, meron tayong 100,000 pesos na assessed value declared ng Municipal Assessor's Office. Imumultiply natin ito ng 2%. 1% for the basic tax at 1% for the special education fund tax. Meron tayong real property tax due o babayaran na 2,000 pesos. Ang mga nalikom mula sa basic real property tax kasama ang interes at nalikom mula sa paggamit, pag-upa o disposisyon, pagbebenta o pagtubos ng ari-arian nakuha sa isang publikong auksyon alinsunod sa mga propisyon ng Title 2 Book 2 ng Local Government Code ayon sa lalawigan o lungsod o munisipalidad sa loob ng MMA ay dapat ipamahagi ayon sa sumusunod. Sa province, merong 35% na share and that shall accrue to the general fund of the province. Sa municipality naman, meron tayong 40% na share and shall accrue to the general fund of the municipality kung saan makikita or yung property is located. And for the barangay, meron silang 25% na share that shall accrue to the barangay kung saan naman located ang property. Ang percentage share na napupunta sa barangay kung saan ang lokasyon ng ari-arian ay direktang nililipat sa barangay sa pamamagitan ng pag-issue ng munisipyo ng tseke katumbas ng halaga ng kanilang share at ito ay ginagamit ng barangay pangdagdag sa kanilang pondo na gagamitin sa iba't ibang programa at proyekto ng kanilang barangay. Ang nalikom naman mula sa karagdagang 1% na buwis sa real property na naipon sa SEF ay automatikong napupunta sa province ang 50% ng 1% at ang natitirang 50% naman ay napupunta sa local school boards na direktang ginagamit para sa iba't ibang programang pang-edukasyon. Ito rin ay ginagamit ng ating mga paaralan bilang parte ng kanilang other maintenance and operating expenses. Sino ba ang dapat magbayad ng amilyar? So, ang mga nagmamay-ari ng lupain, bahay at iba pang ari-arian hindi natitinag sa nasasakupan ng munisipalidad ng San Miguel ang siyang dapat na magbayad ng real property tax. Saan at kanino naman tayo pwedeng magbayad ng real property tax o amilyar? Ang pangongolekta ng buwis sa real property kasama ang interes dahil sa delinkwensya ay responsibilidad ng treasurer ng lungsod o munisipyo. Ito ay ayon sa Section 247 ng Local Government Code. Anong mga dokumento naman ang dapat na dalhin kapag nagbabayad tayo ng amilyar? Ang mga dokumento na dadalhin ay alinman sa mga sumusunod. Pwede tayong magdala ng transfer of certificate of title, pwede tayong magdala ng tax declaration, at mas maiging magdala tayo ng previous official receipt. Ang may-ari ng real property o ang taong may legal na interes sa loob nito ay maaaring magbayad ng basic RPT at ang karagdagang buwis para sa special education fund na dapat bayaran ng walang interes sa 4 na equal installments at maaaring bayaran ayon sa sumusunod. First installment
on or bago ang 31st ng March. Second installment on or bago ang ika-30th day ng June. Third installment on or bago ang 30th day of September. And fourth installment on or bago ang 31st day of December. Bakit importante na magbayad tayo ng buwis? Mahalaga po ang binabayad ng buwis dahil ito po ang pinagkukunan ng pondo ng ating lokal na gobyerno upang makapagbigay ng mga pangunahing serbisyo para sa edukasyon, pangkalusugan at social services. Ang percentage share ng Special Education Fund ay ginagamit upang makapagpatayo ng mga bagong paaralan, pang-maintenance ng mga school classrooms, at gastusin sa mga school activities. Ilan lamang po ito sa mga paggagamitan ng kanilang share ng ating mga anak naman po ang pangunahin. Ito rin po ang pinagkukunan ng pondo upang patuloy na makapagbigay ang ating gobyerno ng libreng medisina, libreng check-up, libreng bakuna at contraceptives at iba pang serbisyo medikal na libreng binibigay ng ating lokal na pamahalaan. Sa ating binabayad na buwis, kasama ang amilyar at business taxes din kinukuha ang pondo upang patuloy na makapagbigay ang ating gobyerno ng mga ayuda at iba pang programa at serbisyo ng ating Social Welfare and Development Office gaya ng AX, AKAP, FORPIS, SLP at iba pa. Dito rin kinukuha ang pondo upang maipatupad ang mga proyektong infrastruktura at iba pang programa at proyekto gaya ng kalsada, mga tulay, at mga pasilidad na ginagamit natin sa pang-araw-araw at upang mapaunlad ang ating munisipalidad at lahat ng San Miguel ay maaaring makabenepisyo. Ang pagbabayad ng buwis ay nagpapakita lamang po ng ating pagiging responsableng mamamayang nagmamay-ari ng mga alkalidad. Dahil sa ating binabayad na buwis, tayo po ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Meron po tayong good news. Meron naman po tayong Real Property Tax Amnesty. Alinsunod sa Section 30 ng Republic Act 12001 o mas kilala bilang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA, ay maaari na ninyong bayaran ang inyong real property taxes mula sa mga nakaraang taon nang walang kahit na anong multa. Ang Real Property Tax Amnesty ay nag-aalis ng multa, dagdag bayarin at interes sa mga hindi na bayarang buwis at ito ay para lamang sa mga bayarin bago ang July 5, 2024. Ang amnesty na ito ay magtatagal lamang hanggang July 5, 2026. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Samantalahin na po natin ang pagkakataon ito para maayos ang ating buwis na mapadali at walang akala. Isa sa mga kinukolekta ng Municipal Treasurer's Office ay ang business tax at mayor's permit fee. So, ang mga sumusunod ay ang legal basis ng pangungulekta ng business tax at mayor's permit. So, ito ay ayon sa Local Government Code of 1991 at meron din po tayong Local Revenue Code. Paalala lamang po, ayon sa ating Local Government Code, tanging ang municipal mayor lamang ang maaaring mag-issue ng licenses and permits kasama na ang mayor's permit o business permit at mag-suspend or revoke dahil sa anumang violation of the conditions upon which said licenses or permits had been issued pursuant to law or ordinance. Sa araw po na ito, meron pong serbisyong dala ang Municipal Treasurer's Office. Kung meron po kayong large cattle, meron po tayong registration of large cattle. Para naman po sa mga nag-apply ng business permit or nag-renew ng kanilang business permit na hindi pa po nakakabayad, meron po tayong payment of business permit application and renewal. And meron din po tayong assistance on late lease portal. Ito po yung
portal natin for online payment of business permit applications and real property taxes. Para sa karagdagang impormasyon, maaari lumapit sa representative ng Municipal Treasurer's Office o bumisita sa Municipal Treasurer's Office. Bukas ang opisina mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat.